Hello again, collective. Maraming salamat po sa lahat ng subscribe, nag-follow. Thank you po sa mga abangers at mga bumabalik sa aking readings. Kunin nyo lang po kung ano yung nagre-resonate sa inyo. So ito ay collective reading lang, hindi lahat makaka-relate dito for sure. Okay, so bottom ng deck mo, you have the Nine of Wands. No? Ito ay pagsiset ng boundaries eh. It could be na etong person na ka-deal mo is gumagawa siya ng distansya, alam mo yun? Or nagsiset ng boundaries. It's either your energy or your person's energy, no? So, yung mga zodiac signs na lumilitaw dito sa iyong reading, pwedeng may Leo, pwedeng may Aquarius dito, pwedeng may Scorpio, or Pisces. Okay, for the general energies, nakakakita ako ng magandang times na paparating sa'yo, like good times ahead, no? Nakikita ko dyan yung kalakasan, kasagsagan, maaaring yan na yung period na nagkakaroon ka ng glow up, nandun ka sa spotlight, unti-unting nag-i-improve yung kalagayan, yung situation mo, buhay mo, career mo, no? Ano pa? Meron ding something na maaaring matupad, no? Kasi may mga wish come true card ka dito. Yan. It could be na merong wish come true para sa inyo na paparating. Nakakita rin ako ng mga opportunities. Actually, gaganda. Pagdating sa iyo, yung mga overall energies mo maganda. Maaliwalas. Andyan na yung clarity, andyan na yung answers na hinihintay mo or confirmation, mga messages na hinihintay-hintay mo. Nakakakita rin ako ng successful partnerships dito or possible friendships, new connection. Oo, merong something dito na magtatapos pero magkakaroon din ng panibagong cycle or panibagong simula sa'yo with the death card. Nakaka-feel ako dito ng person na nakikurious siya sa'yo. Nakikurious siya pero guarded yung energy niya. Like yung lumalabas dito. So itong person na to, it could be na meron siyang it could be na meron siyang high standards or nagsiset siya ng limitations, boundaries when it comes to people. Hindi siya yung tao na madaling ma-impress, no? Hindi siya people pleaser, hindi rin siya yung tipo ng tao na mahilig maghabol, no? Malakas yung energy na naghihintay itong person na to sa'yo. Malakas yung energy na umaasa siya. Oo. Malakas yung energy na nag-o-observe itong person na to from afar sa'yo. Alam mo yung meron siyang, actually kung tutusin, marami naman siyang pagpipilian, marami nagkakagusto sa kanya, alam mo yun. Pero, nakikurious siya sa'yo eh. Yun. Nakikurious. Meron kang kakaibang effect dito sa person na to na
sobrang nagiging interesado siya sa'yo. Sobrang nagiging curious siya sa'yo. And itong tao na to, mahilig siya mag-obserba. Especially kapag meron siyang mga tao na natitipuhan, nagugustuhan, at mukhang ikaw yun. No? Meron ka kasing kakaibang dating dito sa person na to. Parang every time na pumapasok ka sa room, nagla-light up lahat. No? Para sa kanya, alam mo yun, hindi niya maiwasan na hindi kanya mapansin. Kasi, ayan o, ganun kalakas yung presence mo, ganun kalakas yung personality mo, yung aura mo, yung dating mo, or yung charm mo dito sa person na to. And ang nakikita ko dito sa ngayon, ang energy niya is nag-oobserba siya. Naghihintay siya eh. It's as if naghihintay siya ng perfect na chance, timing, no? Kung kailan kanya i-approach. Pwedeng dati mo na siyang kakilala, actually. Pwedeng dati mo na siyang kakilala. Siguro dati mo siyang kaklase or na-meet kung saan, nakasama kung saan, no? Actually, dinidaydream ka niya, pinafantasize ka niya. Ini-imagine ka nitong person na to. Tsaka meron siyang mga past magagandang memories of you. O halimbawa, schoolmate mo siya or naging classmate mo siya noon, no? At saka nag-iwan ka eh, parang ang feel ko rito, nag-iwan ka ng malupit na impression, kaya ka naging unforgettable dito sa person na to. Kumbaga nag-iwan ka ng nag-iwan ka ng imprint dito sa person na to. Kaya parang special ka sa kanya. By the way, please don't forget to subscribe. Ayan, kung bago po kayo dito, thank you po sa mga nag-subscribe na, bumabalik-balik, kabangers, yan, pati na rin po doon sa mga nag-follow. Mag-hello nga pala ako dun sa mga kababayan ko at Pangasinan. Hello, mga kabaluyan. Kumusta kailan amin, pati na rin po dun sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ayan. So, kung nakaka-relate po kayo dito sa mga energies dito, no, i-chika nyo na lang dyan, i-comment nyo na lang po dyan sa ibaba. Alam mo kasi kung ano yung impression sa'yo nitong person na to. Sabi ko nga, pwedeng dati mo na siyang nakilala, nakasama, or naging classmate, no. Ang impression mo kasi, ikaw kasi is siguro very popular ka during those times, no? So, pwedeng noon pa lang, alam mo yon, meron na siyang fascination sa'yo, or it could be na may crush siya sa'yo. Kasi nga, pwedeng popular ka eh. Kaya lang, ang problema kasi, this person is intimidated by you kasi nga, ikaw ay maraming admirers, no? Syempre, 'di ba ganun 'yun? Sa ano nga tawag nila doon? Heartthrob ba 'yun? No? 'Di ba pag high school tayo, meron talaga meron talaga mga tao na meron silang natural na charm. Kumbaga, pinanganak sila na maging habulin, ligawin, crush ng bayan, no? Meron talaga mga ganun. So, ang datingan nitong person, ang datingan mo sa kanya is ganun. No? So, para sa kanya, mahirap makalapit sa'yo. Ayan, kasi maraming siguro maraming nagkakakrush sa'yo kung lalaki ka, o kung babae ka naman, maraming manliligaw, no? So, mahaba yung pila and maraming alam niya na marami siyang magiging kakumpetensya bago siya makalapit sa'yo. So, isa pang nakapansin ko rito sa person na to, ayan. Gusto niya na, syempre, gusto rin niya na magkaroon ng chance sa'yo. Kaya lang kasi, natatakot siya na ma-reject.
Baka kasi, alam mo yun, baka kasi hindi ka interesado sa kanya, baka hindi mo siya pansinin, baka i-reject mo siya, no? Pero itong tao na 'to, kahit na I think attractive din naman siya kasi meron din naman siyang ibang options kung tutuusin. Meron din namang ibang mga nagkakagusto sa kanya. Pero ikaw lang talaga yung para sa kanya kasi trophy, eh. Achievement ka, eh, or parang wish come true. Kung magiging kayo or mapapalapit siya sa'yo or mapapa-oo ka niya kung makukuha ka niya, para sa kanya ikaw ay isang goal or pangarap or trophy, wish come true. In a good way yun, hindi yun in a negative way. Kasi nakikita ko dito, kung tutusin, pwede naman niyang patulan yung iba, pwede niyang mas piliin yung iba, i-pursue yung iba. Pero alam mo yun, nagtitiis siya, nagtsatsaga siya sa'yo, kahit na nag-o-observe lang siya sa malayo sa'yo, ina-admire ka niya. Actually, pwedeng ini-stalk ka nga niya. Actually, pwedeng ini-stalk ka niya sa socials mo. Pwedeng nagtatanong-tanong or nagre-research or tinitignan-tignan niya yung socials mo kung may access siya doon. Actually, gusto niya na maging kayo, eh. Gusto niya na makuha ka, alam mo yun. Sabi ko nga parang isa ka sa pangarap na gusto niyang maabot, makuha. Ganun yung dating nitong person na to sa'yo. Gusto niya ng gusto niya kasi is someone na kagaya mo. So, siguro hindi ka lang talaga good looking, hindi ka lang popular, successful ka rin. So, nakikita niya yung mga qualities na yun in you, na nag-i-stand out ka talaga, no? Sa kahit saan ka magpunta, nagsha-shine ka, nag-i-stand out ka, pansinin ka. Kaya siguro, yun yung reason bakit, alam mo yun, iniisip niya kung baka ma-reject siya, kung may chance ba siya sa'yo, no? So, sa ngayon, walang magawa itong person na to but to observe. Oo, itong person na to is parang tinatry na lang niyang maging kontento na pinagmamasdan ka niya, no? From afar. Actually, nape-pressure din siya sa'yo, eh. Siguro baka hindi siya makasabay sa level mo. Ayan. Nape-pressure din siya sa'yo. Siguro hindi siya kasing popular mo, hindi siya kasing attractive or successful in career, no? Kaya siguro isa yun sa iniisip niya na baka alam mo yun, hindi siya pumasa sa'yo, hindi siya ma-impress sa'yo. Hindi siya ma-impress sa'yo. So, tignan natin, what's next? Actually, gusto kanyang i-message, no? Hindi lang niya magawa. Oo. Gusto niya eh. Gusto niyang mag-reach out sa'yo. Gusto niya magbaka sakali na kausapin ka. Pero andun pa rin yung pag-aalangan niya kasi nga baka, alam mo yun, baka hindi ka interesado or worst, baka i-reject mo siya. No? Baka mapahiya siya sa'yo. Alam mo yun. So, tignan na natin what's next. If yung possible na pwedeng mangyari. Or next na move nitong person na to. Okay, problema rin kasi, pwede kasing nasa ibang lugar siya or nasa ibang bansa siya. Nasa malayong lugar. Siguro hindi kayo pareho ng city, ng town, or country. Para kasing ang lakas ng energy ng overseas dito eh. So,
Siguro, mas gusto niya yung approach na physical, na pag na i-approach ka niya kaysa yung i-chat ka lang niya, alam mo yun? Kaya lang kasi, right now, wala siyang choice. Kasi nga, pwedeng nasa ibang lugar siya eh. Pwedeng magkaiba kayo ng bansa. Kasi parang nafe-feel ko rito is restricted siya right now. Hindi niya hindi siya makakilos eh. Hindi niya magawa yung mga gusto niya magawa. And at the same time, hindi rin naman siya makaalis dun sa place na yun kasi siguro doon siya nagtatrabaho, doon siya nakatira, doon siya nag-stay right now. So this person is feeling stuck, no? Sa'yo. So, kumbaga, parang para sa kanya, sa ngayon, magkakasya na lang siya doon sa pag-i-imagine niya, pagtingin-tingin na lang niya sa'yo, hanggang masid na lang siya muna. Siguro ganun na lang muna yung energy. Pero gusto niya sana gusto niyang, alam mo yun, gusto niyang umintro sa'yo alam mo yun. Hindi lang niya yan magawa. But right now, nakikita ko nga is nag-o-observe pa lang itong person to. Siguro pinag-aaralan pa niya kung paano yung gagawin niya. No? Actually, iniisip din naman niya kasi kung worth it ba. No, kung sakasakali ba na, alam mo yun, mag-umpisa siya, umintro siya sa'yo, i-approach ka ba niya, may potential ba, and kung sakasakali ba na, alam mo yun, mag-invest siya ng kanyang time sa'yo, etc., worth it ba? So, pwedeng nandun din naman siya pwedeng isa yun sa reason bakit nag-aalangan siya. Ayan. So, iniisip pa niya yung kailangan pa niya mag-travel para lang mapalapit siya sa'yo. No? Actually, kino-consider din niya yun. But right now nga, pwedeng hindi niya pa kasi magawa yung mga bagay na yan. Pero actually, iniisip na rin naman niya yung mga eksena na yan. No? Kumbaga, nai-imagine na rin niya yung mga scenarios. Okay, so yan yung mga na-pick up kong energies right now. Don't forget to comment below kung naka-relate kayo, pa-like na rin, pa-share, babush.